Now, magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral dito sa ating paksa na The Doctrine of Hell, or we call it Hell, Pack, or Fantasy. Yan ang ating title. Ano? So, I'll try to shorten yung ating ngayon, yung ating Sunday school kasi meron nga tayong sabi ko I'll try kasi pag sinasabi kong I'll try lalong humahaba ano nangyayari sa akin yung pong yung gawain natin ngayong umaga kasi meron tayong baptism, so yung ating mga ibabaptize ay sabay-sabay na 7 ngayon, so kaya pipilitin ko na maging maikli. Okay, so balikan lang natin yung mga napag-aralan na natin. So, pinag-aralan natin yung huling-huli, the inhabitants of hell. At kung matatandaan ninyo, ay ating tiningnan ang dalawang bagay. Una, tiningnan natin the demographic situation of the inhabitants of hell. At sinabi natin na yun ngang mas sa presentation ng Bible at palagay ko naman din sa karanasan natin at pag-o-observe natin sa missionary endeavor, sa evangelism ministry ng church natin at ng iba't ibang mga churches in the whole world, kapansin-pansin na mukhang mas marami sa mga tao ay tumatanggi sa ebanghelyo ng katotohanan, sa kanang kaligtasan, kaya't mas marami ang mapapahamak kesa sa maliligtas. Kaya nga sabi doon, dumaan kayo sa makipot na daan, di ba? Sapagkat malawak daw ang daan at marami ang dumadaan doon patungo sa kapahamakan. So, in terms of number, it is a sad reality na mukhang mas marami ang mapapahamak. At pangalawa, in terms of status in life, mukhang mas marami sa mga tao na mapapahamak ay mga mas nakaaangat ang kanilang buhay dito sa mundo. Hindi dahil yun ang gusto ng Diyos, kundi dahil sa sitwasyon nila. Hinahadlangan ng kanilang kalalagayan sa buhay, ng kanilang pagmamahal sa mga material na bagay, ang kanilang pagpapahalaga dapat sa kanilang kaluluwa. At sinabi nga ng Panginoong Kristo mismo yan, na mas madali pa daw na pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa daw sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. At iyan po ay isang figure of speech. Ang ibig lang sabihin ng Panginoong Kristo, kung may mayamang maliligtas, ay talagang malaking biyaya yan. Sapagkat mas maraming mga mayayaman ay hindi nagbibigay pahalaga sa kanilang kalalagayang espiritual. At hanggang sa ngayon, in fact, sa status ng ating mundo, sa mga mayayamang bansa doon makikita ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga atheist, mga agnostic, mga skeptics. Mas marami yan sa mga bansa na mayayaman, like Sweden, isa na yan. Mga bansa na once upon a time, dumating dyan ang Kristyanismo at halos ang mga revival ay dumating sa mga lugar na yan. Pero ngayon ay naging dahil sa sobrang pag-unlad nila, sa sobrang pagtaas ng kanilang kalalagayan sa larangang material, ay nakita nila na walang kabuluhan ang mga bagay na espiritual. At iyan ay isang malungkot na katotohanan. Kaya nga kung merong mga mayayaman talaga, yung mga sobrang mayayaman na nagiging Christian, ay talagang magbubunyi ka dahil napakahirap sa mga taong tulad nila na makakilala sa Panginoon. So, yan ang isang kaya isang bagay din na dapat din natin ipanalangin. Hindi lamang ang mga poor people, kundi ang mga rich people na maabot din sila ng salita ng Panginoon. Di ba sa pag-evangelize nga, yung house to house, kung nasusubukan yung mag-house to house, mas mahirap kumatok sa mga mayayaman, sa malalaking bahay, kaysa doon sa mga maliliit lang na bahay, mga mahihirap lang, mas madali, mas receptive sila mas open sila.
pagdating diyan. Kaya yan ang totoong na makikita natin. Now, the disposition of those who are to be condemned in hell, alam na natin yan. Nag-aralan natin isa-isa yan, di ko na babalikan pa, no? Pero in our concluding lessons, sinabi natin every sin is significant because it carries a mandatory death sentence, no? Tandaan natin, lahat ng kasalanan, maliit man, malaki man, malaki yan sa harapan ng Panginoon. At yan ang isang bagay na hindi tayo pwedeng magmalaki dahil lahat po tayo rito ay nahuhulog sa kasalanan. May mga kasalanan nga yung pambiglaan, biglang yung tinatawag na inambush ka, nahulog ka na kagad doon. Kung iisipin mo, parang excuse yun kasi biglaan, pero hindi. Kahit na biglaan yan, kung ano man yan, kasalanan ay kasalanan. No, at it happens to me many times. Meron nga nagsabi sa akin, "Hello, Pastor George. Ang ganda naman ng boses mo dun sa sa live stream nyo, singing." No? Muntik ko na sabihin, ako nga. Hindi naman ako yun, sila Dennis yun di ba? Alam niyo naman. Alam niyo man parang biglaan na parang ang ganda ng boses mo pala, no? Pinuri ka, no? Ang ganda pala ng boses mo, no? Sabi niya, saan? So, sa live stream, narinig ko yung boses mo, ang ganda, Pwede kong sabihin, ano lang. Muntik na ako magsinungaling, malapit na. Ay, nako. Nakita niyo ba yung mga ganyan? Yung may mga ambush na ganyan. Kasalanan pa rin yan. Kaya sa Bible nga, meron tinatawag, pinag-aralan yata natin dito sa Sunday School, yung kasalanan ng, actually, yan ang binabasa kong libro ngayon, yung kay Leon Morris, no? Yung The Sin of Ignorance. Talagang, it helps me a lot. No? Yung, di ba yung mga kasalanan na hindi mo alam, kasalanan pa rin. O kaya, hindi mo sinasadya. Hindi mo naman kasalanan pa rin. Kaya sa Bible, merong sin of ignorance at sin of presumptuous sin. Yung maraming beses na makikita natin yan. Kaya, every sin is significant because it carries a mandatory death sentence. Kung iisipin lang natin, kung may parang sabihin natin, in terms ng gaang at bigat, di ba napakagaang naman ang ginawang kasalanan ni Adan at saka ni Eva? Kesa doon sa pagpatay, kesa doon sa pagnanakaw, kesa doon sa pakikiapid, kesa doon sa pagmamalupit sa kapwa-tao, kesa doon sa genocide, kung ano man bagay na alam nating kasalanan. Pero dahil doon, ang tao ay namatay. No? Walang pagsalang na mamatay. Tayong lahat. So, yan ang dapat nating tandaan. Okay? And then, God demands perfection and absolute obedience. Isa pang bagay na dapat clear yan sa atin na kung tutuusin, minsan madalas natin ikumpara yung sarili natin sa ibang tao, pero yan ang isang malinaw sa Bible na ang Panginoong Diyos ay nagde-demand ng perfect obedience, no? Dahil meron siyang batas na siyang panuntunan at pamantayan ng lahat, at yung batas na yan ay iisang batas, no? Yung 10 Commandments ay 10 Commandments, hindi 9. Kasi ngayon, binawasan na na binabawasan niya ng mga NTC, New Covenant Theologian. I have many friends, no? Na mga nasa NCT group, na yung ina-abrogate na yung 4th commandment. Yun daw ay wala na yung Sabbath. Di naging 9th commandment na lang, no? Hindi, lahat yan ay iisa. Ang violation mo sa isa ay violation mo sa lahat. Yan ang sinasabi sa James chapter 2 verse 10. Whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. And therefore, when we look at the law, ano nakikita natin? We are guilty. We are guilty. Tayo ay may sala na.
No, hindi tayo titingin sa law para malaman natin kung ano yung dapat nating gawin. Lang. Pagtingin natin sa law, may na-violate na kagad tayo. Alam na natin yun. Para bang tumingin ka sa salamin, nakita mo kagad, may dumi ka na kagad sa mukha. Yan ang kalalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Okay? And then, God will judge us not on the basis of what we do or fail to do, but of what we are. No? So, who we are in the sight of the Lord. We are sinners. Bakit tayo naging makasalanan? Sapagkat ang kasalanan ni Adan ay kasalanan nating lahat. Yan ang isang bagay na dapat malinaw sa atin. Kasi minsan, yung iba, dinidefine lagi nila yung sin based on yung ginawa mo. What you do. No? What you fail to do. Hindi. Kundi, ang kasalanan, ang pagiging makasalanan natin ay doon sa kasalanan ni Adan. We are sinners because yung ating representative ay nagkasala. Si Adan. Nung nagkasala siya, nagkasala na tayong lahat. At yung kasalanan ni Adan na yan ay merong epekto, nagkaroon ng corruption sa ating nature. No? So, in terms of status, makasalanan tayo, at yung epekto ng pagiging makasalanan ay nagkaroon ng corruption. Nagkaroon tayo ng corruption. Tinatawag ng mga theologian niya na original sin. No? Original sin. So, yun yung corruption na nangyari sa atin. At dahil doon, tayo ay nakakagawa ng kasalanan. So, yan ay isang bagay na dapat maging clear sa ating lahat. Ano? So, people do not become sinners when they sin because they are sinners. And people are not only bad in record, that is his guilt, their guilt, but bad in heart. Yan yung corruption. And yan ay, ang nag-coin ng salitang yan si Pastor Albert Martin. No? Yung bad record, bad heart. Pag sinabing bad record, we are guilty. Objective yun. Ibig sabihin, lahat ng tao ay may guilty na sa harapan ng Panginoon. At bukod pa ron, na-i-express pa niya yung kanyang pagiging masama dahil meron siyang masamang puso. Okay. Now, punta tayo ngayon dito sa bahaging ito. No? Bago nga pala, bago natin tingnan yung susunod nating paksa, gusto ko lang sagutin kasi doon nakaroon may tanong na hindi ko nasagot. Ano? At sagutin ko lang yung tanong ng isang kapatid natin na nagtanong sa akin. At ito yung kanyang tanong, sinulat ko na lang dito. Gusto ko na nga sanang sagutin ng diretso para rin maging para sa benefit din ng bawat isa sa atin. Ano? Ito yung tanong, did Jesus preach in hell based on 1 Peter chapter 3 verse 19? Now, if I'm not mistaken, parang pinalakay na rin natin ito nung nag-aaral pa tayo ng mga books dito, ano? Yung mga, 'di ba, meron tayong pag-aaral ng mga aklat mula sa Genesis. Ano? Ilang taon ba natin ginawa yan, pastor? 2, 3 yata, no? 2 taon. 2 years natin ginawa yung pag-aaral ng buong Bible from Genesis to Revelations. Ginagawa natin yan every last Sunday of the month sa hapon. At yun nga, isa sa mga tanong na lumabas na yan noong pa no? Yung did Jesus preach in hell based on 1 Peter chapter 3 verse 19. No? Tingnan lang natin yung verse para maintindihan natin ang husto, no? Kung ano nakalagay roon. Basahin natin. Dali lang ha. Sandali lang po mga kapatid. Okay, basahin natin. Nakalagay dyan, sabi, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit, in which he went and proclaimed to the spirits in prison, because they formerly did not obey when God's patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through water. Now, we have to admit na itong verse na ito, especially 1 Peter chapter 3 verse 19, ay isa sa mga mahirap na
talata sa Bible, sa New Testament, particularly to interpret, no? Kaya marami talaga ay naguluhan din dito sa bahaging ito, no? Pero mayroong iba't ibang mga suggestion ng mga nag-aaral ng Bible sa kanilang interpretation. At i-consider lang natin ng mabilis, no? Ang unang suggestion nila ito: they are the souls of the Old Testament believers whom Jesus liberated from captivity and brought with Him to heaven by proclaiming them His death and resurrection. So ito daw mga spirits in prison sa pinuntahan ni Jesus Christ ay hindi naman daw ito lugar ng hell, kundi parang merong isang place na they were in captivity being liberated by God. Mga Old Testament believers daw ito, no? At sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila na ako ay namatay para sa inyo at muling nabuhay, kaya kayo ay malaya na ngayon. Yun ang unang yan ang mga sinasuggest na interpretation. Pangalawa, meron pang isang interpretation: they're the condemned souls who rejected Noah. For such individuals, Jesus is confirming their condemnation by proclaiming His victory over them and all His enemies in His death and resurrection. So ito naman, sinasabi naman, ito daw yung mga, nung panahon ni Noah, di ba? Nung panahon ni Noah, nangaral si Noah, pero nireject si Noah ng mga tao doon sa kanyang pangangaral. At ito yung mga taong pinuntahan daw ni Jesus Christ para sabihin sa kanila, you are condemned, no? And ngayon, dahil kinonfirm niya na yung condemnation niya sa kanila because of His victory from the death and even and because of His resurrection. So, now kung ma-observe natin doon sa dalawang interpretation na ito yung makikita natin. Both interpretations see Jesus doing something after His death and burial, but before His ascension and session in heaven. So, parang sinasabi rito, may ginawa si Jesus Christ pagkatapos nung siya ay inilibing. So, nasaan nagpunta si Jesus Christ? Sa loob ng 3 araw, pumunta siya doon sa hell para mangaral, o kung saang lugar man, sa place na mayroong mga captive doon, at para mangaral. So, yun ang isang bagay na mapapansin natin doon sa dalawang interpretations na ipinakita ko sa inyo. Ang isang problema natin ay ito: no clearer testimony from the rest of the Scripture. Kung itong tatanggapin natin, walang malinaw na testimony ang Scripture na susuporta sa paniniwalang meron nga bang ginawa si Kristo, no? In a particular place, bago pumunta dun sa heaven, bago nagkaroon ng session sa heaven, naglakbay muna siya, nag-travel muna for a particular place, wala tayong makikita. And it is purely an assumption, no? Magiging assumption ito. So, yun ang aking sinasabi. And why would Jesus liberate only the Old Testament saints during Noah's time from captivity? Bakit ang ililiberate niya lang ang yung mga saints sa panahon ni Noah? So, lumalabas dito dun sa una nga palang interpretation, tinutukoy niya rito mga Old Testament saints sa panahon pala ni Noah, no? Sa panahon ni Noah. So, meron din mga namatay daw na saints sa panahon ni Noah, no? So, yun ang nililiberate ng Panginoon. Pero bakit yun lang? Bakit hindi? Isang bahagi lamang yung pangyayari sa panahon ni Noah, sa buong kasaysayan sa Lumang Tipan. Bakit yun ang ililiberate niya? Marami ring saints, marami ring mga mananampalataya sa Lumang Tipan na bakit hindi niya niliberate, ano? And then, why would Jesus proclaim condemnation to only a single generations of soul in hell and not others? Bakit doon lang? Bakit sa kanila lang? Bakit hindi niya pinroclaim yung condemnation doon sa iba naman na mga hindi rin nanampalataya? At pag binasa niyo yung Lumang Tipan, nakakapangilabo talaga ang mga tao sa kanilang ginagawang kasalanan at lalo na sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Di ba? Malinaw yan. At napakasama. At sa aming devotion, binabasa namin yung history ng Israel at ng Judah. At doon sa pag binasa niyo yung dalawang kahariang di ba, na nahati ang kaharian, yung Israel, lahat ng hari roon puro masasama. Puro masasama talaga. At talagang pinipreserve lang sila ng Panginoon for such a time.
no? Until such time na talagang nawala na yung pasensya ng Panginoon sa kanila. Pinreserve sila for such a time. Kasi mayroon pang plano ang Panginoon na ginagawa doon sa kanila. Kung mapapansin niyo si Elijah at saka si Elisha, sila yung mga propeta sa Israel, sa Northern Kingdom. No? Puro masasama. Ay, grabe talaga ang kasamaan. At paatayan dito, patayan doon, 'di ba? Yung hari, no? I-assassinate ng kanyang general at siya naman ngayon ang papalit. No? Yung isa naman, i-assassinate ng kanyang, grabe yung mga ginagawang kasalanan ng mga tao noon. Ba't sila lang ang kinondem, yung mga tao sa panahon ni Noah? Bakit yung mga Old Testament unbelievers ay hindi? Yun ang isang tanong na mahirap sagutin, di ba? Kung yan ang tatanggapin natin. And not only that, the story of Lazarus and the rich man speaks clearly that the souls of Old Testament believers went immediately into the presence of God, while the unbelievers to the place of torment. So malinaw na doon sa kwento ni Lazaro at sa kanong lalaking mayaman, noong sila ay namatay, agad-agad na ang kanilang kaluluwa ay pumunta sa kanilang pupuntahan. Saan? Sa place of torment, and then yung isa ay doon sa presence ng Panginoong Diyos. So, wala nang paglalakbay at wala nang isa pang lugar pa na doon na parang prison house doon. So, yun ang isang bagay na no? Although sabi ko nga, mahirap talaga i-interpret ito agad na itong bahagi ng kasulatan na ito. Now, isa pang paniniwala. Now, they are the spirits of the fallen angels over whom Christ triumphed at His resurrection. No? Jesus is said to announce His resurrection conquest over the spiritual powers who are bound in infernal captivity. So, ang mga spirits in prisons daw doon ay tumutukoy saan? Doon sa mga demonic spirits. At sinasabi ng Panginoon Diyos, nagtagumpay na ako laban sa inyo, wala na kayong magagawa. So, ganun daw ang ginawa ng Panginoon. Pero ito ang sagot din natin, kasi yung problem dun sa paniniwala na yan, while it's true that Jesus' resurrection declared victory over demonic enemies, but it appears that these spirits were human beings. When Peter says, they were disobedient in the days of Noah while the ark was being prepared. Yan ang sinabi sa verse 20, di ba? Binasa natin. Mga disobedient daw ito sa panahon ni Noah habang tinatayo yung arko. So, hindi siya tumutukoy sa mga demonic spirits. So, yung ating better interpretation, I say better interpretation, sa palagay ko mas malapit sa katotohanan ito talaga, itong mga tinutukoy na ito, the one who does the proclaiming of 1 Peter chapter 3 verse 19 is not the risen Jesus. Kung pag sinabi natin, sino yung nagpo-proclaim? Kasi sinabi, he went. So, hindi yung risen Jesus. Hindi yung si Jesus na muling nabuhay. Ang tinutukoy doon, no? For sure, Jesus preached to them. Saan? Doon sa mga tao sa panahon ni Noah. Nag-preach si Jesus Christ sa kanila. By the Holy Spirit, through Noah, the preacher of righteousness. According to 2 Peter chapter 2 verse 5, si Noah ay preacher of righteousness. Siya ay tagapangaral ng katuwiran. At noong nangangaral si Noah nangangaral si Jesus sa pamamagitan ng Espiritu. At si Noah ang siyang ginagamit na instrumento, no? So yun dapat na maging clear, yun ang sinasabing ko rito. Hindi yung reason, hindi yung nabuhay na maguli na si Jesus o yung namatay na si Jesus ang nangangaral. Kundi nangangaral si Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ginamit si Noah na siyang preacher of righteousness. Okay? Noah preached in the power of the Holy Spirit, the Spirit whom Peter has earlier called the Spirit of Christ. No? And then, these people of Noah's generation spurned that proclamation, binaliwala ang proclamation na yon, and now they are presently in prison, that is, their souls upon their deaths were justly committed to hell. Now, if I may put a diagram, di ako magaling gumawa ng diagram, pasensya na kayo, ganyan
ang ginawa kong diagram. So ito si Kristo, the Spirit of Christ is preaching, no? When Noah is preaching, it is the Spirit of Christ preaching through Noah. Saan? Dito sa mga disobedient generations na ito, sa panahon na tinatayo niya yung arko, na noong panahon na dumating si Kristo, namatay at muling nabuhay, ang mga taong ito ay mga espiritong nakakulong na. They were spirits in prison. So, ganun po natin pwedeng tingnan lang, palagay ko, ang mas better na interpretation doon. So, hindi ito ginawa ni Kristo nung siya ay namatay at inilibing, sa loob ng 3 araw bago siya nabuhay, pumunta siya doon. Kundi ginawa na niya yan noon pa sa pamamagitan ni Noah sa mga disobedient generation na noong panahon na si Kristo ay namatay o muling nabuhay o maging sa panahon natin ngayon, ang mga taong yon ay yung mga, kasi disobedient pa sila dito ng mga buhay pa sila ay mga espiritu na ngayon na nakakulong. Okay? So palagay ko mas better yung interpretation. Wala na ako nakita pang mas tamang, mas better pa dyan. And siguro kung meron man sa susunod, di pag-aralan natin at tingnan. Okay? So yun po yung sagot natin doon sa nagtanong sa atin. At hindi ko alam kung nandito ba yung nagtanong. Nandun sa, siguro nanonood sa live stream. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo. Okay, humaba tuloy ako sa tanong. Pagsagot lang yan, ano? Okay, punta na tayo dito sa ating panibagong paksa ngayon. So, tingnan natin ngayon, ano yung dapat na maging tugon ng mga Kristiyano sa doctrine of hell. So, yun ang ating pag-aralan sa ngayon. Ano? Matapos nating tingnan, ang hell ay isang totoong lugar. Ang hell ay isang nakapangingilabot na lugar. Ang hell ay isang lugar ng kaparusahan, isang lugar ng kaparusahang walang hanggan sa mga taong hindi nanampalataya kay Kristo. No? Ano dapat ang maging response natin? Isang observation, no? Dalawang bagay ang titingnan natin ngayon. Una, the doctrine of hell and the ministry of the word. Hindi ko alam kung matatapos natin na. No? And then pangalawa, the doctrine of hell and Christian disposition. So, maybe yung letter B, kung wala na tayong time, susunod na lang natin sa Sunday kasi nangako ko maikli lang. No? Okay, now, let's first of all look at the doctrine of hell and the ministry of the word. Now, in contrast with the preachers of the past, it is rare to hear a sermon that deals head-on with the topic of hell. Pansin natin siguro yan. Pagka kinumpara niya yung mga mangangaral nung araw, talagang head-on. No? Pag nangaral sila patungkol sa hell. Ngayon, ay bihira tayong makapakinig ng mga head-on preacher on hell. Meron pa rin, pero bihira niya. Pero pag pinag-aralan niyo yung mga sermons ng mga Puritans, no? Lalo na si Jonathan Edwards, siguro isa sa mga pwede nating sabihin magandang halimbawa dyan. Yung kanyang sermon na ang pamagat ay The Sinners in the Hands of Angry God, ginamit ng Panginoong Diyos talaga yon na magkaroon ng revival sa North America, yung tinatawag na revival in Northampton doon sa Massachusetts, na habang nagpipreach siya ayon sa mga nagsulat ng kasaysayan, yung mga tao ay talaga daw parang hinahabol ng apoy. Yung iba ay parang gustong umakyat sa pader para makatakas lamang doon sa nararamdaman nilang kilabot habang nangangaral si Jonathan Edwards. At ang totoo, si Jonathan Edwards, habang nangangaral, hindi siya sumisigaw, no? Kasi hindi siya, yung kanyang personality, hindi siya ganoon. Ano? At meron siyang hawak na lampara. At yung kanya, hindi siya yung preacher na, mayroong mga preacher talaga, hindi nagbabasa ng manuscript, dire-diretso siya, binabasa niya lang yung malabo kasi yung mata niya eh. So binabasa niya yung kanyang preaching, habang binabasa niya yung mga tao, nagkakagulo. Dahil ang sabi, ay kinikilabutan sila, at yun ang ginamit ng Panginoon, nagkaroon ng revival sa Amerika. Now, if I may quote part of that preaching, ito yung mga mababasa natin, nandiyan naman sa inyong screen. Sabi, the wrath of God burns against them.
Their damnation does not slumber. The pit is prepared. The fire is made ready. The furnace is now hot, ready to receive them. The flames do now rage and glow. The God that holds you over the pit of hell, much as one holds a spider, or some loathsome insect over the fire, abhors you and is dreadfully provoke. You are 10,000 times more abominable in His eyes than the most hateful, venomous serpent is in ours. Yung sinasabi niya, yung, di ba, yung insect, parang may hawak lang daw na insect ang Diyos, no, na handa niya ng bitawan. Di ba? Alam niyo, pagka siguro may hawak kang ipis, hindi mo bibitawan yan. Ha? Ipis, no? Gaganon mo ba yan? Talagang, no? Parang ganon daw yung sinasabi. Pero sabi niya, mas makamandag pa daw tayo kaysa sa mga kobra, sa mga ulupong. No, bakit hindi tayo bibitawang kagad ng Panginoon tungo sa impyerno? Talagang matindi 'yon, ano? Ang ibig lang sabihin ay napakahalaga rin na ito marinig natin lagi from time to time sa mga nagtuturo, nangangaral, hindi lang sa pastor na nangangaral sa pulpito, maging sa mga Bible study natin, sa mga pagtuturo natin, sa ating mga tahanan, o saan mang may pagkakataon na tayo ay bigyan ng Diyos ng pagkakataon na mangaral, talagang bigyan natin din ng pansin itong usapin na ito. Totoo ang impyerno. Hindi ito katang-isip. Hindi ito isang bagay na biro-biro lang. No? Hindi ito isang bagay na katatawanan lang at isang fantasy lang. Ito ay isang totoong lugar na pupuntahan ng mga makasalanan. No? At ginagawa yan ni Jonathan Edwards, of course. The purpose was to move people to flee the wrath to come and seek the shelter in Christ from that coming storm. Of course, today, in contrast, it is rare to hear a sermon that deals head-on on the topic of hell. Anong mga madalas natin naririnig na topic ngayon? Love of God. Di ba? Yung patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Pagtungkol sa pagiging maunawain ng Diyos, pagpapala ng Diyos. Yan ang mga gustong-gustong pakinggan ng marami ngayon. Ano? Blessing! Amen! Yan ang mga gustong pakinggan ng marami patungkol sa blessing. Pero kung titingnan natin ang mga ginamit ng Diyos na mga pangangaral sa nakaraan na nagkaroon ng revival, ay mga pangangaral na may kinalaman sa puot niya, no? Sa galit niya sa mga makasalanan at maging sa impyerno na naghihintay sa kanila. Okay. Now, so ngayon, pag-usapan muna natin dito yung ministry of the word. Sa usaping ito, meron ilang bagay na gusto kong tingnan una. Yung challenges na dapat nating i-recognize. The challenges to recognize, of course, hindi madali na mangaral patungkol dyan because meron mga challenges na haharapin tayo. Unang-una, sa panahon natin ngayon, ang mga tao ay masyadong preoccupied sa pangkasalukuyan. The preoccupations of the present. No? Ang mga tao ay mahilig mag-aral. In fact, marami mga seminaryo ngayon. Dati seminaryo, ngayon university na eh. Halimbawa, kahit na ang Harvard University, nagsimula yan bilang Harvard School of Divinity. No? Katulad ng Princeton's University, nagsimula yan na Princeton School of Divinity. Dati mga Bible school. Dito sa Pilipinas, mayroong Siliman, di ba? Diyan sa sabi yung Siliman? Negros, di ba? Negros Oriental, Siliman University. Magaling na university yan, sikat at magaling na isa sa mga kinikilalang mahusay na university yan sa ating bansa. Pero nag-start yan as Siliman School of Divinity.
Ngayon, naging ano na. Kaya mapapansin natin na yung mga dati mga divinity school, mga Bible school, mga nag-aaral yung mga pastor, talagang siguro sa dami ng mga interest sa pag-aaral, naging university na rin talaga sila. No? Pero ang isang malungkot na katotohanan ay dinala ang marami sa tinatawag na preoccupation sa pangkasalukuyan. Yung bang here and now. Wala na yung tinatawag na deep awareness that we live this life on the threshold of eternity. Na very rare na ngayon yan. Na pag-usapan yung mga bagay na yan. Tandaan nyo, haharap tayo sa Diyos. Kung anong meron kayo ngayon, haharapin mo yan sa Diyos. Sasagutin mo yan sa Diyos. Kung hindi ka tapat, sasagutin mo yan sa Diyos. At maikli lang ang panahon, haharap ka na sa Kanya. Very rare yan. So, yung sermons on heaven and the pivotal role of hope are almost uncommon as sermons on hell. Another thing, yung tinatawag na irrelevance of holiness. Irrelevance of holiness. Isang observation ni David Wells sa kanyang God in the Wasteland book. Itong si David Wells talagang napakagaling na author nito. At yung marami siyang mga observation na totoo, hindi lamang doon sa Amerika, nakikita niya yung paano niya inanalyze yung society sa panahon natin ngayon, pati yung mga churches, pati yung mga simbahan, pati yung mga evangelical churches ngayon, nakita niya na nawala na yung tinatawag na sense of God's holiness. Ito yung kanyang sinabi sa kanyang librong God in the Wasteland. The church loss of a sense of God's holiness. Modernity has rendered God's weightless for our culture. Society has embraced therapeutic responses to human behavior which diminish our sense of personal responsibility for our actions. And both trends have infected the church. This is what is happening right now in many churches today. Diba? What is the preoccupation of many churches today? Politics. No? Business. Kaya nga, madalas, pinapasok ng mga networking business. Simbahan. Kasi gustong gawing, si pastor, na kasama sa, pag si pastor ay nakuha mo, malalim na kagad yung, yung magiging downline mo, parang ganyan, ganyan na nangyayari ngayon. At ito'y totoo. Yan ay totoo. Wala na yung sense of holiness. At kapag nakakagawa ka ng kasalanan, siguro ikaw may problema. Baka naman ikaw kaya mo nagawa yan dahil yung family background mo ganito, 'di ba? Dinidefine na madalas ngayon yung behavior mo because of your family background. Yung behavior mong mali because of your community. Or maybe because yung mga kanunuan mo ganyan ka. No, o kinailangan mo ng therapy. Kinailangan mo o kaya mababa ang tingin mo sa sarili. Yung tinatawag low self-esteem. Kinakailangan mong palakasin ang iyong loob. Kinakailangan mong mahalin ang iyong sarili. Yan ang mga mensahe ngayon. No? Diba? Mga kilalang author dyan. Yan sila Robert Schuller at marami pang iba. No? So, ang nangyayari ngayon, modern evangelicals imagine that God is love is an adequate theology itself. Ang Diyos ay pag-ibig. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang Diyos ay pag-ibig. No? Ang Diyos mahal tayo. Nauunawaan tayo. Yan. Pinagpapala tayo. Yan. Ang madalas na, wala na yung holiness. Yung kabanalan. Yung responsibility natin na maging banal. No, yung responsibility natin na labanan ng kasalanan. Yung responsibility natin na i-oppose ang mga bagay na sa tingin natin ay hindi tama. Okay? And then, yung barriers in communication. Anong ibig kong sabihin dyan? Idea of hell is implausible to the modern mind. Yan. Implausible to the modern mind. The very term hell is laden with the baggage of centuries and may suggest the irrelevance of the church. Irrelevance of the church. So, pagka sinasabi ng hell, it's an old-fashioned
story. It's an old-fashioned message. It is not acceptable in our time. So, we tend to change our message. We tend to change our convictions. So, yun ang nangyayari. Meron ng barriers in communication. Lalo na sa mga college students ngayon, pag pinag-usapan yung hell, ano yun? Totoo yan. May mga in-interview may nagpasa sa akin sometimes na in-interview yung sa mga university, and they ask about hell and about God, and tinanong nila, what's that? No? Pero pag tinanong mo patungkol sa philosophy, patungkol sa technology, patungkol sa computer, patungkol sa engineering, lahat ang galing eh. Pero pagdating sa patungkol sa Diyos at patungkol sa hell, ano yun? Ano? Hindi na nila naiintindihan yun. Wala na silang nauunawaan patungkol dyan. Okay? So, okay, sige, tuloy ko na. And then, the approaches to consider. Unang-una, we have to address it with carefulness, of course, no? It is especially important when we do visit a funeral services, and we should preach without compromise but avoid unnecessary offense. No, we have to preach about hell. We have to preach. Kahit sa funeral service, nagpipreach ako patungkol sa hell. Pero I have to be sensitive too. No? Of course, hindi mo naman sasabihin pag, alam mo, hindi Christian yung namatay. Nasa impyerno na ngayon, itong mahal natin sa buhay ngayon na namatay. Hindi kasi siya nanampalataya sa Panginoon. Di ba, baka ikaw ngayon ang susunod na ilagay doon sa kabaong pag ginawa mo yan. O kaya naman, minsan ng iba, ginagawa nila, to avoid yung unnecessary offense naman, sumusobra naman. Alam niyo, piling na siya ng Panginoon, inaaliw na siya ng mga, hindi naman Christian. Di ba? Di naman mananampalataya. Wag tayong magbigay ng ganong assurance. No? Naalala ko yung bago pa lang ako sa Reform group, in-invite ako mag-preach, no, sa isang funeral service. Namatay kasi, tatay nung pastor sa isang Reformed church. Ano sinabi kagad niya sa akin? Pastor George, tandaan mo, huwag kang mag-preach na itong tatay ko, ligtas, hindi ligtas yan. Mag-aaral ka lang, mag-aaral ka lang. Yung talagang pinaalala niya yan sa akin. Kasi sabi niya, yung tatay ko, hindi Christian yan. No? Baka katulad ng ibang nangangaral, nakapagpahinga na ang ating si tatay. Sa piling ng Panginoon, inaaliw ng mga anghel. Ako. Samantalang alam naman natin, hindi siya Kristiyano. No? At nabuhay siya ng nang may kalikuan. Nakakatawa nga dahil yung nag-preach ako doon, pagkatapos ko mag-preach, may mga dumating na mga tao, mga bisita Sabi, yung pala mga anak, kasi yung namatay, pulis no, namatay. Marami pala siyang anak na hindi nakikilala nung mga ibang nagdatingan lahat. Ayan, kung magpipreach doon, pato sasabihin ni si tatay na sa piling ng Panginoon, ayan, ang ginawa niya nung buhay pa siya rito sa mundo. No? So, we have to be careful. Of course, unnecessary offense must be avoided. And of course, at the end of the day, none of us knows the state of a person's heart in their dying moments, no? We trust God who is just and merciful. May mga namatay na nakapakinig na ng ebanghelyo, pero hindi natin nakita yung fruits. Hindi rin natin alam, baka sa dying moments nila, doon kumilos ang Panginoon. So, yun ang isang bagay na tingnan din natin. And then, we have to address it with compassion. To preach hell, no? Appearing to want to see others punished by God is an ugly distortion of Christianity. There must be a sorrow over people's rejections. Dapat meron tayong sorrow. No? Yung pagpatuloy silang tumatanggi, hindi tayo nagagalit. Kasi madalas, ang isang problema natin, di ba, pag nagsishare ka ng gospel, no, sa iba, tapos binabaliwala ka, naiinis ka katagalan naaasar ka No, at sinasabi, bahala ka na sa buhay mo, sige, impyerno ka na talaga. No, wag naman. We have to express our sorrow
to them. Di ba parang si Jesus Christ din? Naalala nyo, doon sa Luke chapter 19, may sinabi si Jesus Christ patungkol sa bayan ng Israel. Hindi pa nga impyerno ito eh. Yung lulusob yung mga Roman soldier, yung lulusob yung si Titus the Great, para wasakin ang kanilang bayan, para sirain, babagsakin ang kanilang templo, para i-scatter silang lahat, para talagang gunawin mismo yung kanilang syudad. Anong sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila? Luke chapter 19 verses 41 to 42. And he drew near and saw the city. He wept over it, saying, would that you, even you, had known on this day the things that makes peace, that makes for peace, but now they are hidden from your eyes. Diba nakita niyo yung syudad ng Jerusalem? They hailed Jerusalem. No? Ang mga Israelita, parang iba ang tingin nila sa Jerusalem. Parang ito ay talagang isa holy city. It is a city na ine-exalt nila, tinataas nila. Pinagmamalaki nila maging ang kanilang templo. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, kaawa-awa naman kayo. At umiyak siya sapagkat hindi nakikita ng marami doon. Maaaring mga bata na maliliit pa, mga teenager, yung sino man, na mayroong darating na trahedya sa kanilang lugar. At ang umiyak ang Panginoon. Ganon din tayo. Isipin mo, kung mamamatay ang isang mahal mo sa buhay na hindi mananampalataya, trahedya yan. Trahedya talaga. So we have to address it with compassion. And then we have to address it with correction. For many people in the church would really love to go to heaven and avoid hell. Tama ba? Pero pagdating sa Christian discipleship, ayaw nila yan. Christianity is not just avoiding hell, but following Christ in this world. So we have to balance it from time to time. Kayo, no? Kasi minsan, ang isang problema ngayon sa practice ng decisionism, gusto mo bang pumunta sa langit? Opo. Kasi kung hindi ka pupunta sa langit, punta ka sa impyerno. Di tanggapin natin si Kristo. Tanggapin mo. Sino ba? Tatanggap na. Sige, sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Panginoon, Panginoon. Diba? Buksan mo ang aking puso. No. So, nai-impress sa mind ng mga tao na pagka tinanggap mo si Kristo, ang resulta kagad, hindi ka na pupunta na impyerno, punta ka na kagad sa langit. Pero alam nyo, hindi ganun ang Christianity, hindi ganun ang Christian discipleship. Ang Christian discipleship ay denial, self-denial, pagtanggi sa sarili, di ba? Pagpasa ng krus araw-araw at pagsunod kay Kristo. So yan ang ibig sabihin ng At ang daming talagang totoo, ang daming totoong tumanggap sila at ilang beses na ako nakadinig ng ganyan na tumanggap sila pero pagdating sa Christian discipleship, wala silang pagpapahalaga doon sa mga bagay na may kinalaman sa pagsunod na sa Panginoon. Paglilingkod na hindi yan ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay may kinalaman ngayon at hindi lamang sa darating. So, siguro balansehin din natin yan. Pag pinag-uusapan ng hell, may kinalaman din sa buhay mo ngayon. So, okay? And then, last but not least, address it in the context of the cross. So, to many, hell poses a problem of injustice. Di ba? Alam niyo na yan, meron tinatawag sa theology na theodicy. Kung hindi niyo pa narinig, ang ibig sabihin niya, ito yung issue ng injustice. Alam ba, patulad nung nangyari kay Job, no? Bakit nangyari kay Job? Wala naman siya ginagawang kasalanan. Naiisip niyo ba yung minsan? Wala ka namang ginagawang kasalanan. Ikaw pa ang laging dinadatnan ng maraming problema. So, issue ng theodicy. Parang may injustice naman dito. Kung ang Panginoong Diyos gagawa ng hell, kung ang Panginoong Diyos gagawa ng impyerno, what an injustice! Imagine that. Nilikha mo yung tao, dadali mo rin sa impyerno. Minsan ang hirap talaga sagutin yung mga ganyang paliwanag ng mga pilosopo. Pero kung pag-uusapan natin ng injustice, saan natin makikita ng husto yan? Sa krus. Doon talaga nagkaroon ng injustice. Kasi yung pinako doon, walang kasalanan. Di ba? Yung pinatay, matuwid. Malinis at banal. So yun ang injustice kung tutusin. Mas malaking problema yun kaysa sa hell.
sa issue ng injustice sa hell. Pero ang isang nangyari rito, doon sa lugar na yan, no? Sa cross. The cross is the place of injustice. Hindi ko mabasa, no? Dito sa... The cross is the place of injustice. Pero ginawa ng Panginoon na yung lugar na yan, na place of injustice, dito niya ginawa naman ang kanyang justice. So, sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, injustice ito in the sight of man actually, pero ang ginawa ng Panginoong Diyos, it is a divine strategy to establish the justice of God in the dispensations of His grace. How can this be? Because though there were no intrinsic grounds for Christ's condemnation, yet they were by God's by God's grace in extrinsic ground located in His federal union with His people. So, dito na ako magtapos siguro, no? Kasi wala na tayong time. Si J. Ligon Duncan, sa kanyang article yan, Sensitive Preaching About Hell. The covenantal relation Christ to the sin and punishment of all His sheep is His vicarious substitution redeemed at the cross from injustice, and indeed is the divine instrument to reveal the righteousness of God. So, doon sa nangyari sa cross, nakita natin doon may injustice doon, kung tutuusin. Pero doon din sa lugar na yan, tinurn ng Diyos yung injustice to proclaim His justice. Sapagkat, kung parurusahan ng Diyos, kung kinakailangang iligtas ng Diyos ang mga makasalanan, kinakailangan mo nang masatisfy ang kanyang justice. Kinakailangan may mamatay. Kinakailangan may maparusahan. At iyon ang tinanggap ng Panginoong Jesucristo para hindi tayo mamatay, para hindi tayo ang maparusahan. So, we'll continue next time. Masyado na akong humaba. Yan ang sinasabi ko. Pagka sinasabi kong itatry ko, humaba ako no? Next time na natin ituloy. Marami pa akong pwedeng sabihin. Pero tuloy natin next time. At yung mga tanong ninyo, siguro next time na lang ninyo ibigay at isulat para ito ay ating mapag-usapan. Okay, magkaroon muna tayo ng break, mga kapatid.